Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Pix Bontiwon. Shoutout kay Pablito Canyamo. Shoutout kay Richard Cos. Shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa loob ng kuweba. Si Lynn ay labis nagsisisi sa mga oras na ito. Paano ko nagawa ang mga ganon bagay, sa aking pagkakaalala? Naging sobrang init ng aking katawan na para bang ako ay sasabog sa init. Nang makita ko si Vin na malapit sa akin, agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Paano ko nagawa na yakapin si Vin ng ganon, at sadya ko siyang hinalikan? At naibigay ko sa kanya ang aking pagkababae. At nang ako ay magising si Vin ay nakahawak na sa aking likuran. Bakit? Bakit ko nagawa ang mga ganon bagay? Si Vin ay isang normal na tao lamang, hindi maaaring malaman ito ng aking ama. Itatakwil ako ni ama pag nalaman niya ang tungkol sa nangyari sa amin ni Vin. Bulong ni Lynn, na sobrang lungkot. Oo, hindi alam ni Lynn sa mga oras na iyon siya ay nalasan. Ang lason na galing sa tubig ni Daryl ay humalo sa kanyang dugo at ito ay damaloy sa buong katawan niya. Kung ito ay maisip niya at malaman niya siya ay nalasan dahil sa tubig na dala-dala ni Daryl, sigurado si Daryl ay sisisihin niya sa lahat ng nangyari. Nagpas siya si Lynn na tumayo sa mga oras na ito. Nang dahil sa kumalat ang lason sa buo niyang katawan at ito ay nalagay sa panganib. Kinailangan gamitin ni Daryl ang kanyang primordial spirit niya upang si Lynn ay makaligtas sa lason. Nang dahil doon ang pamamaga ng paa ni Lynn ay nawala. Laking gulat ni Lynn nang siya ay tumayo. Wala man lang itong naramdaman na kahit konting sakit sa kanyang binti. Ano? Bakit ang aking binti ay nawala ang pamamaga? At ang sakit nito ay tila hindi ko na nararamdaman. Ano ang nangyari? Lubos na nahihiwagaan si Lynn sa mga oras na ito. Kanina, ako ay parang wala sa aking sarili kaya nagawa ko ang mga bagay na lubos kong kinahihiya. Ngayon naman ang pamamaga sa aking binti ay nawala. Anong misteryo sa kuweba na ito? Dahil ba may masamang elemento na naninirahan sa kuweba na ito kaya nangyari ang lahat ng ito? Bulong ni Lynn. Bigla niyang tinapik ang kanyang muka at sinabi. Ano-ano na lang ang naiisip ko. Sa tingin ko kailangan ko tanungin si Vin. Alam ko siya lang ang makakasagot nito. Na kahit nakakahiyaman pag-usapan. Nangyari na ang nangyari sa aming dalawa. Ngayon kailangan ko malaman ang totoong nangyari. Naglakad si Lynn palabas ng kuweba. At nang makalabas si Lynn, hindi niya nakita si Daryl. Nasaan ang Vin na iyon? Saan siya nagtungo? Nagalit ba iyon sa akin, kaya mas pinili na lang niya na umalis at hindi magpaalam sa akin. Sinabi ko lang kanina na sa labas siya matulog. Hindi ko sinabi umalis siya at iwan niya ako sa kuweba na ito. At anong karapatan niyang magalit sa akin? Nakuha niya na ang aking pagkababae kung tutuusin. Nilapastanganan niya ako. Sinamantala niya ang aking nararamdaman kanina. Upang makuha niya ang aking pagkababae. Sobrang ako naiinis. Nais kong pumatay. Sigaw ni Lynn ng sobrang lakas. Ang sigaw ay umalangaw sa buong lugar. Oo, pag naiisip ni Lynn ang nangyari sa kanilang dalawa. Ito ay sobrang nagagalit ang nararamdaman. Ang tulad niyang prinsesa ng mga elf ay nakipagsiping siya sa normal na tao lamang. Ang kanyang dignidad nilang isang prinsesa ay para bang nabasag. At maya-maya, nagsalita ulit si Lynn. Kung gusto niyang umalis bahala na siya. Mamatay siya sa lugar na ito. Sigaw ni Lynn. At ito ay nagpas siya magpaangin. Samantala sa kabilang banda, si Daryl ay nakarating na sa lugar kung saan nakita niya ang maliit na ilog. Napakamaaliwalas talaga sa pakiramdam ang ilog na ito. Ang katahimikan sa gabi ay masyadong nakaka-relax.
Pumikit si Daryl at dinaman niya ang simoy ng hangin at ito ay huminga ng malalim. Maya-maya nagpasya na si Daryl ay maghubad ng kanyang damit. At ito ay kanyang nilaban na. Habang siya ay naglalaban ng kanyang suot, si Daryl ay may naisip. Ilang araw na akong hindi nakakapaglinang ng aking kasanayan. Dahil sa mga nangyari sa lahi ng mga elf. At si Miss Yui ay lagi pa sa akin nakadikit. Hindi ko magawa ang paglilinang ng dahil doon. Ngunit konting tiis na lang. Ipapaalam ko na kay Miss Yui ang aking tunay na pagkatao. Alam ko ito ay kanyang mauunawaan at maintindihan kung bakit ko tinago kung sino at ano ang aking tunay na pagkatao. Dahil ang pag-uugali ni Miss Yui ay masyadong malayo kay Miss Lin. Si Miss Yui ay malawak ang pag-unawa at si Miss Lin naman ay konti ang pasensya. Bulong ni Daryl. At si Daryl ay biglang nag-isip. Tama, pwede ako maglinang sa ilog na aking kinatatayuan ngayon. Wala naman ibang makakakita sa akin sa lugar na ito. Ngayon si Miss Lin ay nasa hindi mabuti sitwasyon. Kaya hindi yun makakapunta sa lugar na ito. At sa mga oras na ito ay baka mahimbing na ang tulog niya. Sabi ni Daryl. At maya-maya si Daryl ay umupo ng naka-cross-leg at lumutang sa ibabaw ng tubig. At ito ay pumikit, upang makafocus siya sa kanyang paglilinang. Maya-maya sa paglalakad ni Lin, siya ay may nakasalubong na isang malaking oso. Laking gulat ni Lin sa kanyang nakikita. Ano, napakalaking oso naman nito. Ito ba ang oso na nakita ni Vin kanina? Sobrang laki ng oso na ito kung aking iisipin masyado mahirap upang takasan ito kung isa ka lang normal na tao. Ngunit si Vin ay nagawa niya itong matakasan. Bulong ni Lin sa kanyang sarili. Hindi alam ni Lin. Iba ang oso na nakalaban ni Daryl kanina. Ito ay asawa ng oso na natutulog ngayon dahil sa suntok na ginawa ni Daryl. Siguro ang oso na nakita ni Lin ay hinahanap niya ang kanyang asawa dahil ito ay hindi na nakabalik dahil sa lakas ng suntok na ginawa ni Daryl. Ang pagkakatulog nito ay masyadong napakahimbing. Nang makita ng oso si Lin sa kanyang harapan, labis ang galit nito. Inakala ng osong babae na ang kanyang asawang oso ay napatay ng dayuhan sa kanilang lugar kaya hindi na ito nakabalik. Kaya labis na lang ang pagkagalit nito nang makita niya si Lin. Sumigaw ng malakas ang oso. Roar! At ito ay sobrang galit. Mabilis na nilusob si Lin ng oso. Nang nakita ito ni Lin agad siya nakaiwas sa mga kuko nito na sobrang haba at matulis. Hindi tinamaan si Lin sa paglusob ng oso dahil sa bilis ng pagkilos ni Lin. At si Lin ay napabulong, kung hindi ako nakaiwas sa paglusob ng oso na ito, sigurado ako ay makakatamaw ng malubhas sugat, dahil ang mga kuko nito ay masyadong mapanganib. Bulong ni Lin. Nang makita ng oso na hindi niya nasugatan si Lin, ito ay mas lalong nagalit. Sumigaw ito ng sumigaw at ang alingaw na sigaw ng oso ay nakapagbigay pansin kay Daryl. Ngunit hindi niya ito pinansin. Dahil para kay Daryl wala lang ito at normal sa mga mababanggas na hayop na mag-roar. At ito na lang din ang kanyang pagkakataon upang makapaglinang ng ilang oras. Maya-maya ang oso ay nagwala. Pinagtatamba ang mga punong malalaki. Ang mga puno ay mabilis na nagbabagsakan sa kung saan nandun si Lin. Mabilis na nakakaiwas si Lin sa mga oras na ito. Nais na sana ni Lin na gumamit ng spiritual na lakas upang matalo niya agad ang oso na ito. Ngunit biglang pumasok sa isip niya, na ito ay isang bantay sa lugar na ito at malaki ang pakinabang ng oso na kanyang nakakasagupa ngayon para mabantayan at malayo sa ibang nilalang ang sagradong harang ng mga elf. Bumulong si Lin sa kanyang sarili. Ano na lang ang gagawin ko? Paano ko maiwasan ang oso na ito? Maya-maya nagpasya si Lin na tumakbo na lang. Ang bilis ni Lin ay sobrang bilis. Ngunit ang oso ay hindi lumalayo kay Lin. Laking gulat niya, napakabilis naman ng hayop na ito. Sa aking tinataglay na bilis paano niya ako naabutan. At sinabi sa akin ni Vin kanina. Nagpahabol lang siya sa oso na ito at ito ay naipit sa malaking bato kaya siya ay nakaligtas. Sobrang tulan ba kumilos ni Vin upang matakasan niya ang hayop na ito? Bulong ni Lin sa kanyang sarili. Dahil sa pag-iisip, nawalan ng focus si Lin. Maya-maya, si Lin ay natalisod sa isang maliit na bato habang ito ay tumatakbo. Nang matalisod si Lin sa bato, ito ay nagpagulong-gulong. Nang makita ito ng oso, agad itong sumigaw at tinamba ang mga malalaking puno patungo kay Lin. Nang makita ito ni Lin si Lin ay sobrang natakot at ito ay sumigaw ng malakas.
Sa katahimikan, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lin at sa hindi kalayuan si Daryl ay naririnig niya ang sigaw ni Lin. Biglang napadilat si Daryl at ito ay bamulong. Kay Miss Lin ba nagmula ang sigaw na iyon? Tuldok, nako nasa panganib ata si Miss Lin. Ngunit paano siya nakaalis sa kuweba na yun ang kanyang binti ay namamaga pa. Si Daryl ay masyado curious at bigla niyang naisip ang ginawa niya kanina kay Lin. Oo nga pala ginamot ko si Miss Lin gamit ang aking primordial spirit. Upang ito ay makaligtas sa pagkakalason. Ang buong lakas niya ay agad naka-recover at ang pamamaga ng kanyang binti ay nawala. Nako, nawala sa pag-iisip ko ang ganon mga bagay. Kung nagkataon kong si Miss Lin nga ang sumigaw, malapit na siya kung nasaan ako ngayon. Kung aking iisipin pwede niya pa makita ang aking ginagawa na paglilinang, at ako ay maaaring mabisto na niya. Ngunit salamat sa mabangis na hayop na iyon, ito ay kanyang naharang sa pwedeng mangyari. Tumawa si Daryl. Haha, mabait parent sa akin ang aking kapalaran. Maya-maya si Daryl ay mabilis na tumayo sa pagkaka-cross leg. At ito ay nagpasya puntahan ang sigaw ng kanyang narinig ngayon lang. Samantala sa kabilang banda, mabilis na naiwasan ni Lin ang mga puno na lalaglag sa kanya. Sa mga oras na ito nakahinga ng maluwag si Lin at sinabi. Muntik na ako dun. Ang oso na ito ay masyadong galit. Wala naman ako ginawa para magalit siya ng ganto sa akin. At ito ay nagsalita. Masyado mo akong ginagalit oso ka. Wala na akong pasensya sa tulad mo. Kung nais mong mamatay, pagbibigyan kita sabi ni Lin. Oo wala nang choice si Lin sa mga oras na ito, mahihirapan siya matakasan ang oso na nasa harapan niya. Kaya ito ay nagpasya na lang patulan at patayin. Maya-maya hinimok ni Lin ang kanyang spiritual na lakas at handa na itong patayin ang oso. Ang lakas ni Lin ay biglang lumabas. Nang maramdaman ng oso ang lakas ni Lin ito ay biglang napatigil. Oo ang mga mabangis na hayop na nandito ay may pag-iisip din. Alam ng oso na nag-iba ang spiritual na tinataglay ni Lin sa mga oras na ito. Kaya ang oso ay biglang nagdalawang isip na lumusab kay Lin. Nang makita ni Lin na ang oso ay biglang huminto at nawala ang pagkabangis nito. Biglang tumawa si Lin, at sinabi, hahaha, bakit bigla kang huminto sa iyong pagwawala? Takot ka bang mamatay? Sigaw ni Lin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!